Crazy Brooks hindi alam na mga utol na Rimulya, inuutulang sila ng mga dayuhang puti. Kinain talaga ng colonial mentality ang utak nila. Wilfred Rees, trabaho ba ng ombudsman magbalita na may warrant ang isang tao? Hindi po. Hindi po niya trabaho yan. Ang trabaho niya po ay usigin ng mga magnanakaw sa gobyerno. Yan po kaya po tinayo ang ombudsman. Usigin ng mga magnanakaw sa gobyerno. Inday Bidak, di ba ombudsman siya? Hindi siya ang DOJ anymore? Yes, anymore. Tama ka dyan, anymore. Ruru, Remulla Brothers, alipin ng mga imperialistang Europa. Yan. Sorina Jabala, excited, baka may nabaliktad na sa mga sinasabi ni Gutesa. Matagal kasi siyang nanahimik eh. Huwag po kayong mag-alala. Tiwala kayo kay Marcoleta. Hindi naman absent si Marcoleta eh. Inday Bidak na iwan ang katawan niya sa DOJ. Yan. Bertoy David. Sa mga nakaupo, wala nang marunong mag-interpret sa batas. Wala silang takot eh. Hindi, ito po hindi po ang kawalan po nila ng takot, yan pong ginagawa nila ngayon, hindi po dahil sa hindi sila takot o napakagagaling po nila o overpower sila. Yung ginagawa po nila ngayon na pang-uusig sa mga Duterte, desperation po yan. No, desperation po yan na anytime pwede po silang mawala na sa pwesto. At pag sila po ay nawala sa pwesto, yun nangyari po sa mga magulang niya kay BBM, yan din po mangyayari sa kanila. Katakot-takot na kaso ang abutin niya mga yan. Kaya gagawin na po nila lahat ngayon pa lang para mapigilan po yung ganun panyanyari na maulitan sila ng kasaysayan. Tandaan niyo po, yan po ang pinakamasakit sa lahat. No? Ang history po, kaya po siya nariyan para magkaroon ka ng aral. Tapos na po yan. Bakit po pinag-aaralan ng history? Para magkaroon ka ng aral. Ano po ang aral na dapat natutunan ni BBM sa history? No? Ang corruption po, crime doesn't pay. Di ba? Napakasimple po niyan. Crime doesn't pay. Yan po ay matutuklasan at matutuklasan. Kung yan po ay natuklasan, it took the Filipino people 20 years mahigit para palayasin si Marcos, tatay. Eto po, hindi pa rin siya natuto na kahit magtagal ka, mapupuno po ang mga tao. Ibig sabihin, dalawang tokis, si Magalong at Vince Sison. Tingin mo ba hindi babaliktad si Toby Chanco? Di ba wala ang kasigurado? Sino naman po ba ang nagsabi na Duterte si Toby Chanco? Ito po kasi ang pinoproblema natin eh. Kaya po natin sinusuportahan si Toby Chanco, hindi dahil siya po ay Duterte. Yan po, nakita nyo bang binanatan niya si BBM? Hindi na. Sila po kahit po kakampi ni BBM, basta po yung sinasabi nila pabor sa atin, bakit po natin tatanggihan? Never po natin claim na kakampi natin si Toby Chanco. Ginagamit natin yung mga manggagamit. Ganun lang po ang sa atin. Manggagamit yan, di ba? May away sila ni Martin Romualdez, may away sila ni Saldico. Ginagamit tayong mga Duterte supporters. Tayo po gamitin natin ang mga manggagamit. Ine-expose nila yung mga kalaban natin. Bakit naman natin sila aawayin? Ganyan lang din naman ang treatment natin kay Aimee Marcos. Ine-expose ni Aimee Marcos yung mga kalaban natin. Bakit naman hindi natin gagamitin yung sinasabi niya laban sa kapatid niya, laban sa pinsan niya? Kayo naman, no? Ganun lang po ang politika. Hindi po yan kakampi natin si Toby Chanco. Hindi po babaliktad si Toby Chanco dahil maka-BBM po siya. Nililigtas niya nga si BBM eh. Pareho sila ni Aimee. Nakita niyo bang binanatan ni Aimee si BBM?
Boss Buds, what if Bato doesn't report sa Senado? Does he still receive his salary? Kagaya ni Sabaquin nung nakulong? Siguro po yan po yung list sa iniisip ni Senator Bato. Yung pong sweldo. Kahit papano naman po, meron naman siyang tinatanggap bilang former PNP chief, di ba? O siguro sapat na po yung para mabuhay sila. Pero list na po yan sa pinoproblema niya kasi napakahirap po ng kapalit niyan eh. Yung pong sweldo, napakahirap po ng kapalit niyan dito po sa makukulong ka po sa ICC. Siguro hindi na po maiisip yan ni Senator Bato ngayon. Sir, meron ako nakita international news. Ito daw flood control at iba pang corruption ng mga Marcos. Pinakamalaki sa history ng Pilipinas. Nahalintulad doon sa Marcos ill-gotten wealth. Alam mo, Six Sense, pinakamalaki to. Walang sinabi yung ill-gotten wealth ng tatay. Ito talaga pinakamalaki. Yung description nga ni Chavit Singson, ang maganda eh, no? Sabi ni Chavit Singson, yung tatay masama na. Pero yung anak, mas masahol pa. Ito na po ang pinakamasahol na corruption sa atin sa Pilipinas. Kaya totoo yung nakita mo na yan. Sir Bads, may pag-asa ba si Auntie Claire maging DOJ? Lahat po may mapag-asa. Sa gobyerno po na to, ang importante po sa kanila ay yung magagamit nila, hindi po yung expertise, hindi po yung kahusayan, kundi yung very willing bang magamit at magpagamit sa kanila. Bertoid, akala siguro ni Trillanes magpapakabayani si Uncle Sam para sa kanya. Ano siya, hilo? Boss, akala ko maganda sa personal si Auntie Claire. Matanda na pala. Wala kang ano sa sinasabi ko eh. Nakita mo naman ang sinabi ko noon. Nung unang lumabas sa Malacanang yan, hindi pa nakapwesto yung mga filter. Yun ang una, tunay na muka. Noriel Pangan, alam na kasi nila na may tutor. Yan si Ngagba. Pangulo din si Aimee, Panggulo din si Aimee, huwag kayong maniwala dyan. Jerbil Luistro, kumusta naman ang Cat's Eye scandal? At corruption mo, ante. Tahimik ka, no? Yan. Maganda yan siya maging DOJ. May pasalubong tayo, Cat's Eye. Ipapatigil ni Soto sahod ni Bato sa Senate para makausap niya si Bato. Alam niyo po, mawalang galang na po sa atin. No? Alam po natin, tayo po, umaasa sa sweldo. Siguro naman si Bato hindi na. Nagpa-interview po si Aimee, babaliktad daw si Gutesa, baka yun ang pasabog ni Lacson. Alam po ninyo, simple lang naman po ang nasabi ko na to kanina. Ulitin ko lang sa mga ngayon lang po nakapasok. Basta nariyan po si Marcoleta, may matalino pong abogado na mag-expose po sa mga pagsisinungaling. Ma-expose po ang kasinungalingan. No? Bakit po kayo matatakot kung bumaliktad po mga tao? Ang taong hindi marunong magsinungaling, kayang-kaya pong palabasin na nagsisinungaling. Lalo na kahit nga po yung sanay magsinungaling, mapapalabas mo sinungaling dahil malilito na siya eh. Malilito na siya kung paano siya nagsinungaling eh. Alam mo yun? Kung ano na yung sinabi niyang kasinungalingan. Mahirap po kasing pag nagsasabi ka kasi ng totoo, ano mang pagbabaliktad sa'yo na nagtatanong, di ba? Iba po talaga, yung suot mo lang na damit eh. Pag nagsasabi ka ng totoo, wala kang iisipin eh, di ba? Kung natatandaan mo pa. Pinakamasahol na nagpresidente si BBM Marcos Abnoy. Pinalamong kasi ng nakaw ni Senyor si Bangag kaya magnanakaw din. Manang-mana si Auntie Claire, Sir Budol din make-up ni Auntie Claire. Hi Boss Buds. Kuya Buds, ang kaklasiko sa Korea, nagpakuha ng certificate sa LTO. Kala ko padala niya agad, kailangan pala idaan pa sa DFA. Yan, teka muna.
para i-honor. Doon sa embassy, tao pa kaya na padala nila? Tignan nyo yan ha. Papeles lang, kinakailangan pang kilalanin mula, tignan nyo. Pero yung tao talagang kidnap po kasi. Kidnapping po talaga yung naganap. Six Sense, isama mo pa yung esposo niya na kabaro ni Arnold M. Di ba, Ante Jarbil? Si Enrile ang brainchild ng corruption ni Bangag. Hindi po. Hindi ako naniniwala na si Enrile. Yan. Pag mag-declare ng martial law si Bangag, what do we expect to happen? Hindi po natin alam. Hindi po ako manghula eh. Natumbok mo sir ang pag-cross-examine. Boss Badong, anong chance ni VP Sara na maging presidente sa 2028? May chance ba? Napakalaki po. Sa ngayon po, 90%. Bago maglapit po ng 2028, 95% na yan. Boss Bads, bakit po kaya nawawala sa eksena si Philip Salvador? Talo po. Ganun po talaga. Pag talo ka at wala ka ng balak na tumakbo uli, malamang nagpahinga na si Philip. Wala po akong balita eh. Hindi ko po alam. Thank you. Si BBM pinagtatawanan sa buong mundo. Sinali na sa isang game show na ang tanong kung subject siya. Bumagsak na 2 beses sa Oxford University. Choices. A. Law, Politics, Economy. B. Ang sagot. Talaga? Kanina kasi nawala sa kabuong live. Alam niyo po, ganito po yung minsan hindi ko napapatay na una kong patayin yung sa YouTube. Nakakalimutan kong patayin yung OBS. Ngayon, once na magbukas ka ng YouTube ngayon, tapos pinindot mo na magla-live ka, kasi po ganito naisip ko na eh. Pag pindot mo pa lang ng live, automatic ka na kagad na naka-live. Naisip ko na, teka muna, inaantok ako. Natulog ako. Nakalimutan ko po na napindot ko yung live. Automatic kasi dahil hindi mo pinindot hindi mo pinatay yung OBS, yung sa streamer ko. Yun po ang naganap. Para hindi nyo na po isipin na may multo dito. Wala pong multo. Naiwan ko po nakabukas yung OBS. Naka-live pa ako sa OBS. Ganun po yun. Ang napatay ko lang po yung pong sa YouTube. Kaya once na magbukas ka ng YouTube, binuksan mo yung live, automatic naka-live ka na. Sir, naalala ko yung game show din, feature si Marcos, most traveled president. Yawa, yan. Kung BBM resign ng rally, absent talaga ako. Sa Jeopardy na game show yan, Doc Buds, all-time embarrassment yan para kay BBM. Pag ituloy nila ang market ngayon habang bagsak, ay hindi, pag tuloy, lumipat, pag tuloy nila ang impeachment, matalo si BP, pag ipakulong mga DDS senators. Yan. Boss, maganda tumalpak sa stock market ngayon habang bagsak para pag-upo ni BP, Sara, at umangat na presyo. Tubong lugaw na. Kumbaga, buy low, sell high. Hindi rin. Kung ganyan yung ideya mo, Inday Sara TV, hayaan mo munang bumagsak ng bumagsak. Bakit hindi na to yung lowest eh. Babagsak pa yan eh, di ba? Di doon ka bumili. Kung yun yung taktika mo, nabibili ka sa buy low, sell high, yun ang taktika mo, di hintayin mo siyang bumagsak ng bumagsak talaga. Habang si BBM pa, pag malapit ng eleksyon, tsaka ka bumili. Kaya lang, hindi na ganun yung aking Hindi na po ganun yung aking pang pang trader po kasi yan.